Sa blotter ng Police Community Precinct sa Fort Bonifacio, attempted rape ang inireklamo ni Denise laban kay Vong. Ngunit nang magbago ito ng abogado, ay kasong rape na ang kinakaharap ngayon ng aktor. Bakit sa latest development ay inakyat ito sa kasong rape? Upon our evaluation, then that's why we have filed the crime of rape. Ang akin lang, siguro respeto natin yung kababaihan, yung privacy at lahat. Anyway, nasa piskalya na, mas magandang sila na ang mag-weigh ng mga ebidensya. Hindi naman kami lalaban sa korte ng public opinion, no? Pero ang laban namin sa korte na legal, kung saan naman ang katotohanan ay iiral. Kasama ng kanyang mga abogado, humarap si Denise Cornejo sa Star Talk at GMA News nitong Miyerkules kung kailan formal na ring inihain ng kanyang mga abogado sa Taguig Prosecutor's Office ang kasong rape laban kay Vong Navarro. Anong nararamdaman ni Denise ngayong formal nang naisampa ang kasong rape laban kay Vong? Kung nakadawit na po dito yung pangalan ko, reputasyon ko po at ang mga pamilya ko at mga taong mahal ko, ito po ang tamang paraan para mabigyan ng leksyon ang mga taong binigyan mo na ng kabutihan, sinuklan ka pa ng kasamaan. Nagsorry ba si Vong pagkatapos ng insidente noong January 22 kung sa tingin niya ay nagkasala ito? Kahit po dun sa dun po sa condo, nag-sorry po siya. Hanggang sa police station, sorry po siya na sorry sa akin. And binigyan ko lang naman po siya ng pagkakataon na magbago at ipagpatuloy po yung buhay niya. Yung career niya, alam ko, marami din naman na nagmamahal sa kanya. May pamilya po siya at may mga anak siya. Pinapangaralan ko po siya. Sabi ko po sa kanya na hindi ako nagsusorry dahil ito yung nangyari sa'yo o ito yung nangyari. Nangyari na eh. Nasaktan mo na ako eh. Nagsusorry ako. I'm so sorry because I gave my trust to you. Magkaibigan ba sila ni Cedric o higit pa roon? Mas kaibigan ko po si Ate Bernice. Kaibigan ko rin po siya. Mabuti po siyang kaibigan. Parang kuya ko nga po siya eh. Ano ang kaugnayan niya kay Vong na 2 taon na niyang kilala? Kaibigan po. Parang kapatid ni Kuya Vong. Wala na po. Kapakanan daw ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang iniingatan ni Denise, kaya wala nang urungan sa kanyang laban. Kilala po ako ng pamilya ko eh. Yung mga taong kilalang kilala po ako. As much as possible, ayoko po silang madamay dito. Alam ko pong nasasaktan sila, nalulungkot po sila. Pero kilala po nila ako na pag sinabi ko pong kung ano yung katotohanan, yun ang katotohanan. Still in school, marami pa raw pangarap si Denise. Nasasaktan po ako. Nakasalalay po dito. Hindi rin naman po trabaho ko, eskwelahan ko, pamilya ko. Reputasyon ko po dito, nakasalalay. May mga goals ako na gusto kong gawin. Pero if this is God's will, God's way, para ipakita sa buong Pilipinas o sa maraming tao kung gaano kalakas akong kalakas na babae, kung ikakamatay ko, kung kakakulong ko, hindi ako natatakot. Mga kapuso, mamaya po ay makakapanayam natin live si Denise Cornejo. Samantala ay makakausap natin sa phone patch ang kanyang abogado, ang lead counsel ng kasong ito na si Attorney Howard Calleja. Attorney, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon na Butch at of course sa inyong mga viewers.
Good Okay. afternoon. Attorney, kasi doon sa latest status ng kaso ay nagbigay na ng report at nagsampa na rin ng kaso ang NBI laban kina Denise, Cedric at iba pang involved sa pangyayari. Anong may sasabi niyo doon? Sa akin, simple lang naman po. Nasa korte na po ito, nasa fiscal's office. Lalabanan po ng aking mga kliyente ito ng buong buo at hindi po sila natatakot kasi nasa kanila naman po yung katotohanan. Siguro hinihingi rin namin sa mga manonood, sa ating mga televiewers, sa ating publiko, na lahat naman ito ay may dalawang panig. Kahit naman mas maingay yung kabilang panig sa media, hindi naman ibig sabihin nasa kanilang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi naman nagdadawit yan sa trial by publicity, pero nagagamit yan sa trial court, sa legal processes. Pero, Attorney, we will try this in the criminal procedures, not in the court of public opinion. Attorney, ano sa tingin niyo magiging epekto nun sa kaso niyo? Well, that's why now we are hoping na sa korte na lang ito para wala na ng public opinion na mangyari. Alam mo, tao-tao din naman lahat na sway o na pressure. Pero alam mo, Butch, ultimately, kahit naman anong sabihin ng ibang tao, the truth will always prevail. And I'm sure in the court, in the proper court, in our trial court, my clients will be vindicated in the end. Attorney, ito lang, may tanong lang kasi ito obserbasyon ng napakarami even sa social media. Kasi yung sa CCTV footage, parang may mga nakakapansin na parang tumatawa pa raw si Denise doon sa isang eksena doon sa CCTV. Anong masasabi niyo? Simple lang naman yung Butch, no? This is not the first case that we handled in our office. I have talked and come across a lot of rape victims. We have handled for or against. And iba-iba ang reaction ng mga tao. So let us not stereotype persons or victims because ang pinakamadaling gawin is stereotype. Pero dapat ibigay natin ang suporta lahat sa mga biktima ng rape. Okay, at sa takbo ng pangyayari ngayon, how would you assess your case? Sa atin, maganda yung ating kaso. Kasi nga, tayo lang naman, sabi nga, nandiyan naman si Denise. Yung katotohanan lang naman, sabi ko, the truth will always prevail. Kahit anong sabihin ng tao, eventually, sabi ko nga, in the courts, where it counts, where the proper forum is, malalaman naman ang katotohanan. At sabi ko nga, it will vindicate my client in the end. Okay, maraming salamat, Attorney Howard Calleja. Okay? At abangan mamaya. Salamat, Butch. Salamat, Attorney.